8:00 na naman ng gabi, mga kapatid. At muli po, kumakatok sa inyong mga tahanan ang ating ministry, ang OPM. Welcome po sa another episode ng ating preaching ministry. Kamusta po kayo, mga kapatiran, mga members po ng ating church nationwide? Magandang gabi po sa inyo. At pangalawang gabi po ng akin pong OPM ministry sa linggo na ito, sapagkat nanggaling po ako sa ibang bansa, kaya Monday, Tuesday ay hindi po ako nakapag-live. Bagamat minsan ay nangyayari ito, pero tuloy po ang ministry na ito. Ngayon pong gabi, mga kapatid, maganda po ang ating aralin. Parang part 2 ito ng ating lesson last night, pero expanded. So samahan niyo po ako sa isang pag-aaral na hindi kaagad nating mabitawan dahil sa sobrang daming gems na ating nakikita. Isa na naman ito sa mga urgent messages na dapat maipreach natin sa panahon na ito na ang mga tao ay nakafocus sa mga bagay na walang kabuluhan at pansamantala. Kagaya ng politika, mga away-away, at mga panglupa na mga gawain. So ngayong gabi ay babalikan natin ang 2 Corinthians chapter 5. Actually, verses 1 to 10 ang ating pinaghuhugutan sa gabing ito. But primarily, ang pinaka-key verse natin ay verse 7, na ang nakasulat po ay, "We live by faith and not by sight." Nabubuhay kami sa pananampalataya. We live by faith. Ngayong gabi, ang layunin po ng ating pag-aaral ay maibangga natin ang buhay natin sa salita ng Diyos / pamantayan ng Diyos. Meron po akong isang illustration, pinamagatan po ito na foggy road. Yung kalsada na foggy. Let's imagine na ikaw ay nagdadrive ng isang gabi doon sa Baguio. Tapos may napakakapal na fog. Halos hindi mo makita yung banda roon a few meters ahead of you. Buhay naman ang iyong headlight, pero talagang hindi kayang makita yung entire road. Basta, ang nakikita mo lang yung harapan mo. Pero yung banda roon, hindi na. Diba you don't stop driving? You trust that the road continues beyond the fog, even though you can't see it. Makakarating ka din dahil definitely ayaw mong tumigil.
Ang buhay natin ay ganun. Hindi natin lagi nakikita what is ahead of us. Circumstances may be unclear, confusing, or even frightening. Baka mahulog ka. But we trust God, right? Who sees the full road. He knows the destination and the way to get there. Our role is not to understand everything, but to keep going and to keep moving step by step, trusting His word and His promise. Napakahirap ang walang pananampalataya. Sa verses 1 to 10 ng ating sitas ngayong gabi, ang pinakalaman po niyan ay mensahe ng pag-asa, mensahe ng pananampalataya, mensahe ng eternal perspective for the believers in Christ. So kung ikaw ay tunay na mananampalataya, listen up. This is for you. Ang aking pong theme for tonight, pinamagatan ko na Know the True Value of Living by Faith. Utak na naman. Puso, isip. Alamin mo ang tunay na halaga. Baka hindi natin masyadong alam ang tunay na halaga ng pamumuhay ayon sa pananampalataya. Madalas po, ang buhay natin ay by sight. Kino-compute natin lahat. Gusto natin yung talagang ang ating mga timing ay eksakto, precise, ayon sa ating mga prediction. Nawawala na si Lord. Kaya yung ating mga human prediction, kapag sinamahan na ng Diyos ng mga sirkumstansya, napapraning na tayo. Lilipad ka. Example, maganda ang panahon, tag-init, pero biglang may sirkumstansya or turbulence. Ngayong gabi mga kapatid, kung tayo po ay tunay na mananampalataya, para to sa iyo. Ang unang-unang sagot dito sa atin pong pinag-aaralan ngayong gabi, yung true value ay faith is the foundation of Christian life. Pundasyon, ha, mga kapatid. Pundasyon. Napakahalaga ng pundasyon sa bahay, sa mga skyscraper na building, mga matataas na mga bridges. Pundasyon ng usapan. Sa ating pananampalataya kay Jesus, ang pananampalataya mo ang pundasyon. Kaya nga, living by faith, hindi living by religion, living by money or by sight, but by faith. Pero may tanong, paano ka mabubuhay ng ayon sa pananampalataya sa mundo na ito na tinatawag nating materialistic, masyadong worldly, masyadong political, masyadong karnal, name it, nandito lahat sa atin. Andyan ang atheism, andyan yung kampo na ang emphasis ay education.
Andyan yung kampo ng emphasis ay culture. Andyan yung ibang kampo ng emphasis ay economics. Yan ang bumubugbog sa atin araw-araw, mayat maya, linggo-linggo, buwan-buwan. Paano natin ito lalabanan? Ang panlaban natin dito ay pananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga yung Bible study, Bible reading, reflection, pakikinig ng mga preaching na katulad ng ginagawa natin ito na ministry. Kasi kung hindi mo to lalabanan o sasabayan, mawawala ka, madidrift away ka sa lakas ng politika ngayon, sa lakas ng mga reels ngayon tungkol sa mga kung ano-ano na lang. Puro patawa, puro mga ginagawa na talagang natatantalize po tayo. Kaya importante na maintindihan natin na sa buhay natin, alam natin na ang faith ay pundasyon. Tingnan nyo mga kapatid, yung question ko na may bearing ito how can we live in this material world without true faith? Paano ka kaya mabubuhay sa mundo na to? Alam nyo, going back to our passage for tonight, talagang tingnan nyo po pakita ko lang sa inyo. Sa verse 1 po, sabi rito, "For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands." Ang nais kong ipakita sa lahat ng nakikinig sa atin ay, di ba sabi ko, ang buhay natin sa mundo na ito ay punong-puno ng materialistic na bagay, mga artista, mga tungkol sa economics, tungkol sa gera, yan marami. Yan ang nakikita natin araw-araw. Kung wala tayong faith, mga kapatid, wala na tayong time na maisip ang mga bagay na hindi natin nakikita. Kagaya dito mga kapatid, meron daw may tinatawag dito na we have a building from God. Meron pa dito, an eternal house in heaven. So, may time pa ba tayo na maisip ito at marinig ito at ma-inculcate natin ito sa ating mga isip at puso kung tayo ay babad na babad sa mundo? Pag ang usapan ay politika, kahit hours, makikipaglaban ka, makikipag-away ka. Pero pagdating sa Word of God, wala tayong time. Kung meron man, mababaw. Kaya nga, gusto ko ipakita sa inyo tonight yung halaga ng pamumuhay sa pananampalataya. Kasi yung buhay pananampalataya, parang ibang domain yan Kaya lang, lagi kang nakasubsob dun sa physical, materialistic, political domain. And that is to me, suicide. Mababalahaw ka dyan. The idea ng 2 Corinthians ay the same hanggang ibaba na yan kung babasahin nyo po. Tingnan nyo po sa verse 4. We groan and we are burdened. O, di ba puro physical yan? We groan and we are burdened. Why groaning? Kahirapan. Injustice. Poverty. We groan and we are burdened.
Pero mga kapatid, sabi dito, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with heavenly dwelling, with our heavenly dwelling. Ang ibig sabihin, mga kapatid, habang nasa lupa tayo, may mga groaning, may mga burden tayo. Kasi grabe po ang labanan sa isip. Lahat ng warfare ay nasa atin. May physical, mental, emotional, spiritual, financial, economical, political, lahat yan. Kaya ang mga tao ngayon malulungkot. Kasi grabe ang mga warfare na dinadaanan, and yet they do not know how to win the war. Tingnan nyo mga kapatid sa ating talata. May binabanggit na naman ditong heavenly dwelling. Idugtong natin yan sa verse 1, eternal house. May binabanggit na building from God. Ito na naman, heavenly dwelling. Ito pa, so that what is mortal, yung mamamatay, may be swallowed up by life, yung life everlasting ni Jesus Christ. Ang pinupunto ko lamang ay ganito. Kung kayo po ay palagi nabubuhay sa mga pisikal na bagay, trabaho, negosyo, tulog, gala, malling, pahinga, kwentuhan, politika, kung ganyan lang yung routine natin, malalayo tayo sa Panginoon. At maniwala ka sa akin, kung ganyan ang routine ng buhay mo, hindi ka talaga nagsiset aside ng time para kay Jesus Christ sa iyong buhay spiritual, masusubsub ka, malalayo ka, mababalahaw ka, magkakamali ka. Dahil hindi ka na nabubuhay sa pananampalataya. Nabubuhay ka na by sight. Kaya dapat magpakatatag ka. Balik ka kay Lord. Kumalma ka, kapatid, sabi niya. Living by faith tayo, dapat living by faith tayo. Hindi tayo living by sight. Hindi nyo ba alam, pinaglalaruan lang tayo ng dyablo? Inibigyan ka ng mga kaisipan na puro panlupa. Ang emosyon mo nasa lupang mga bagay. Diyan ka nakikipagtagisan ng talino, ng isip, puso, pera, kwarta, lahat nandoon. Stamina, adrenaline, yung best part of the day, binibigay mo dyan. To be honest with you, if you are listening to me as your pastor, know the true value of living by faith. Ikaw ang umalis dyan. Dahil hihilahin ka talaga ng mga bagay na material. Kaya alam nyo mga kapatid, lagi tayo dapat i-guide ng Romans 1:17. Alam nyo ba, kapag ito, napaniwalaan nyo, itong Romans 1:17 na to, kung ito lang ang mag-guide sa inyo, sa akin, sa ating lahat, hindi tayo mababalahaw. Ano ba sabi ng Romans 1:17? The righteous will live by faith. Sino yung righteous? Christian. Naging righteous tayo dahil kay Jesus. Hindi tayo naging righteous dahil magaling tayo, kundi dahil kay Jesus. But may katangian ang righteous. Alam niya ang halaga ng tunay na pananampalataya. At ang sabi diyan, the righteous will live by faith. Yung pamumuhay niya ay dinidescribe ng kanyang pananampalataya. At yun ang tunay na gusto ng Diyos sa atin. Mga kapatiran, ang pananampalataya ay hindi pakiramdam. Ang pananampalataya ay buhay. When we say buhay, 24/7. Yan ang buhay. Lahat ng galawan mo, ginaguide ka, hindi ng sama mo ng loob, hindi ng galit, hindi ng jealousy, hindi ng materialism. Ginaguide ka ng salita ng Diyos. Ang tawag doon ay pananampalataya. Number 2, faith
trust God's promises over present circumstances. Ang pananampalataya talaga ay napakahalaga, mga kapatid. Bakit? Itong pananampalatayang ito ang nagdudulot sa iyo at nagdadala sa iyo sa pagtitiwala sa mga pangako ng Panginoon over your present circumstances. Dito maraming mga present circumstances. Sa verse 1, we live, if the earthly tent we live is destroyed. Take that word, present circumstance. Verse 2, meanwhile we groan. Present circumstances. Sa verse 4, we groan and are burdened. These are present circumstances. Mga kapatiran, talagang tanggapin na po natin na ang buhay Kristiyano po natin ay puro halos lahat maraming kahirapan. Doon naman ang papel ng pananampalataya. Kaya nga we live by faith and not by sight, is last, not by feelings. Kahit you don't feel good, continue serving the Lord. Na-accuse ka, forgive. Napagdidiskitahan ka, continue your faith in God. It is not faith. Faith is different from sight. Sight and faith are two opposites. They are contrary to each other. Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Alam niyo ang pananampalataya, ituturo ko lang ito sa inyo. Pakinggan niyo po ito. Pakinggan niyo po. Please. Ang faith po, hindi niya dinideny ang reality. May sakit ka, o di may sakit. Pag inaantok ako, di matutulog ako. Pag nagugutom ako, di kakain ako. Kung nauhaw ako, di iinom ako. Faith does not deny reality, but it depends on a greater reality. Petty reality against greater reality. Ano yung ating greater and absolute reality? God's Word and God's sovereignty. Sobrang dami na nating patutuo. How God twisted our minor realities. Tinanggalan tayo ng lupa. Meron tayong Diyos. Dami-dami nating testimonies. Yung anak ko si Oliver, nagkasakit. Minor reality. Hindi ko dinidina yung reality na yun. Hinarap namin yun. Pero hinarap natin yun nang ayon sa pananampalataya, sa Word of God, at sa kanyang sovereignty. Kaya ngayong gabi, kapatid, know the real value of living by faith. Kawawa ka kapag hindi ka nabuhay ng ayon sa pananampalataya. Kawawa ka. Bakit? Maiiwan ka. Aapakan ka ng kalaban. Manghihina ka. Madidepress ka. Magsisuicide ka. Marami kang gagawin na hindi na ayon sa kagustuhan ng Diyos. In the first place, naging matigas puso mo. Hindi ka lumalapit talaga dun sa absolute. Hinahayaan mo yung sarili mo na bumabad sa mga bagay na walang saysay. Bakit nga ba maraming tao ang bumibili ng mga bagay o mga pagkain na hindi po makakatulong sa kanya? O bakit may mga tao na bibigyan ng oras sa mga bagay na hindi makakatulong sa kanya? Kagabi ay binigyan ko ng pansin sa inyo, mga kapatid, yung law of accumulation. Ang buhay ay parang isang ledger lang. Sa kanan, lahat ng ginawa mong mabuti, nandiyan dyan. Sa kaliwa, lahat ng ginawa mong hindi maganda, nakasulat din lahat ng yan. At lahat ng yan ay nakasulat at lahat ng yan ay nag-accumulate. Yun ang nai-store sa puso mo. Yayaman ka spiritually kapag ang ginagawa mo lagi ay by faith, dito mo yun sinusulat sa kanan. Mga kapatid, huwag tayong maging foolish.
Huwag tayong maging magbang. Huwag tayong maging kulang tayo sa Bible education. Ito na nga iniisa-isa na natin mga kapatid. Ini-expound na natin to gabi-gabi. Ngayong gabi, sana maintindihan na talaga natin yung talagang halaga, yung tunay na halaga ng bawat kibot natin ay ayon sa pananampalataya. Hindi ka mawawala. The righteous shall live by faith. Kapag hindi ka lumalakad ng ayon sa pananampalataya, baka hindi ka pa righteous. Hindi ka pa tunay na tinubos. Dahil ang tinubos ng Panginoon na righteous na tinatawag, ay yun ang description sa kanya. The righteous shall live by faith. Mga kapatid, sana po ay talagang anumbalik tayo sa halaga ng pananampalataya. At ang pananampalataya po ay napakahalaga. At ang pananampalataya, dahil sa kanyang sobrang halaga, yan po'y sinusubok, tinitest. Sabi nga kung yung faith natin, kung yung ginto ay sinusubok, ang faith pa kaya na higit pa sa ginto. Iwanan ko po yan sa inyong mga puso for tonight. Yan lang po ang establish natin sa buhay natin ngayong gabi. You will become an overcomer and you will be a different person. Hanggang dito na lang po si Pastor Jim. At ngayon po ay Friday at huling gabi ng atin pong OPM. Sana po ay talagang pumasok sa puso natin ang mensahe ng Diyos. Talagang tumusok, talagang nag-penetrate hanggang dun sa dividing soul and spirit po natin. Ang salita po ng Diyos ay magkabila ang talim, matalas po yan. Kailangan po natin yan dahil marami po tayong kalikuan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Lord willing, see you next week. Good night, God bless, Maranatha, and Shalom.